Tinapunan ko muna sila ng nagbabagang tingin at nakita ko ang takot sa mga mata nila. Agad ko silang tinalikuran at diretsyong pinasan si Cassie sa aking silid. Maingat ko siyang hiniga sa aking kama at hinawi ang ilang pirasong buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Alam kong gusto niyang umuwi ngayon dahil nag-aalala siya sa mga anak namin. Habang tinititigan ko siya ay nakaramdam ako ng sobrang awa sa kanya. Mula nang magsama kami, wala nang katapusan ng mga paghihirap niya dahil sa akin. Pakiramdam ko'y wala akong silbing asawa dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Nararamdaman ko ang paghihirap ng kalooban mo ngayon, babe. Dahil sa sobrang pag-aalala mo sa mga anak natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanila. Pinapangako kong magbabayad silang lahat. Ginawaran ko muna siya ng isang mainit na halik sa labi at tinakpan ng kumot ang kalahati ng katawan niya bago lumabas ng silid. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ng aking pantalon habang naglalakad papuntang terrace na malapit lang sa aking silid. Mabilis kong tinawagan si Migs sa Delta Elite Task Force. Migs, nakarating na ba ang mga anak ko sa Fuentevilla Mansion? Yes, boss. Mahigpit namin silang binabantayan ngayon. Kumusta naman ang pagmamanman niyo sa paligid? Ito nga, boss. May nahuli kaming kahina-hinalang 2 lalaki na paikot-ikot sa paligid ng mansyon. Tinatanong namin kung anong pakay nila at kung sinong may utos sa kanila, ngunit ayaw umamin. Pagre-report ni Migs. Migs, kailangan ko pa bang ituro sa iyo ang sikretong paraan ng Delta kapag nagpapaamin ng isang bihag? Dalhin niyo sila dito. Ako ang magpapaamin sa kanila. Kumukulo ang dugo ko habang kinakausap si Migs. Hindi ko na hinintay pang sumagot siya at agad na pinatay ko na ang tawag. Pagkatapos ay hinanap ko ang number ni James sa aking contact list at tinawagan siya. Si James ang ginawa kong officer in charge ngayon sa Valdellion Corporation sa Pilipinas dahil alam niya lahat ng pamamalakad ng kumpanya. Sinubukan ko na siya ng 7 taon ako dating nawala at hindi niya ako binigo. Kaya niyang palaguin ang negosyo sa paraan ng mga gabay ko. Ilang sandali pa'y sinagot na rin niya ang tawag ko. Boss, I miss you. Buti naman naalala niyo pa ako. Hindi man lang kayo nagre-reply sa mga messages ko. Masyado na yata kayong busy sa asawa niyo. May himig pagtatampo sa boses nito. Tama na ang drama, James. Hindi bagay sa'yo. Makinig ka sa sasabihin ko. Seryoso ang wika kong sabi sa kanya. Iyan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya kayo napatawag dahil may kailangan na naman kayo. James, bakit parang kanina ko pa nahahalata ang mga parinig mo? Gusto mo na bang magpahinga ng maaga? Yung tipong hindi ka na makakabalik? Hamon ko kay James. Hindi naman sa ganun, boss. Pasalamat nga ako sa iyo eh. Proud yung asawa ko sa akin dahil ginawa ninyo akong officer in charge ng malaking kumpanya ninyo dito sa Pilipinas. Bakit, boss? Ano bang ipapagawa ninyo sa akin? Parang tuta nitong pagkakasabi. Imbestigahan mo ng lihim si Alex Montenegro dyan sa Pilipinas. Alamin mo ang bawat detalye ng buhay niya. Gusto kong isend mo ang files niya sa email ko within 12 hours. Boss, teka lang. Tama bang pagkakarinig ko? Within 12 hours isend ko sa'yo kaagad? Aba boss, mahirap naman yata yan. Hindi ko kayang ibigay sa'yo ang full information sa eksinong oras na binigay niyo sa akin. Pagrereklamo nito, agad akong nairita dahil sa sagot niya. James, naging hangal ka na ba? Di maghanap ka ng top hacker para within 12 hours may bibigay na niyang hinihingi ko. Saan ba nakalagay ngayon ang utak mo, ha? Galit kong sermon sa kanya. Boss, sobra naman kayo, boss. Kung ganun ho, pwede naman palang kayo na lang ang direktang magutos sa top hacker na kilala niyo. Parang lalabas ako sa katawan ko dahil sa mga sagot sa akin ni James. Matagal ko na itong sekretaryo, pero parang hindi pa rin ako nasasanay sa pagiging reasonable niya. Umakyat bigla ang dugo ko kaya ko siya sinigawan. Loko ka, James. Uutusan pa ba kita kung alam ko naman na pwede ko nang gawin? Sa tingin mo ba yan lang ang inaatupag ko? Mag-resign ka na nga. Hahanap na lang ako na magiging kapalit mo. Wag boss, ito gagawin na nga. Promise within 5 hours, i-email ko na agad sa iyo ang files ni Alex Montenegro. Ang natatarantang sagot sa akin ni James. Iyon naman pala eh. Kaya mo naman palang gawin na 5 hours lang. Siguraduhin mong ipapadala mo sa akin yan sa saktong oras na sinabi mo, ha? Dahil kung hindi, bukas huwag ka nang bumalik sa opisina dahil marami akong taong nakaabang dyan sa posisyon mo. Yes, boss. Bakit ba kasi ang daldal ko?
Narinig ko pang sumbat ni James sa kanyang sarili bago ko pinatay ang tawag. Hindi magtatagal. Makikilala ko rin ang tunay mong pagkatao, Alex Montenegro. Alam kong may ugnayan kayo ni John Bloomberg dati. Kaya mabilis mong napasunod ang ibang mga big boss underground organization na hinahawakan ko. Usal ko sa aking sarili. 10 taon na ang nakalipas. Hinamon ako ni John Bloomberg ng isang laban dahil sawa na siya sa pangingialam ko sa underworld business niya. Marami na akong pinasara ng mga underground organization sa ilalim ng pamamahala niya. Ako lagi ang namumuno sa Delta Elite Task Force kapag gagawa ko ng operasyon ng panghuhuli sa kanila. Siya bilang Demon King ng World Underground Organization at ako bilang General Commanding Officer ng Delta Elite Task Force, a secret operation unit of United States Forces. Tinanggap ko ang hamon niya na kalabanan siya sa isang kondisyon na kapag pinatay ko siya, ako ang papalit bilang Demon King ng lahat ng mga organisasyon na hawak niya. Mag-iisang taon pa lang kaming kasal ni Cassie noon nang magsinungaling ako sa kanya. Nagdahilan ako na pupunta lang ako ng New York para sa business meeting dahil ayoko siyang mag-alala sa oras na malaman niya na pupunta lang ako ng New York para kalabanan si John Bloomberg. Kahit ako, hindi ko pa alam noon kung makakabalik pa ba ako ng buhay. Ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Cassie, kaya ako napagtagumpayan na tapusin si John Bloomberg sa loob mismo ng kanyang arena. Hindi ako nakilala ng lahat ng mga big boss ng bawat organisasyon dahil nakasuot ako ng itim na full mask na may simbolong agila sa noo. Simula noon hanggang ngayon, ang itim na full mask na ito ang lagi kong suot kapag siking ako. At lahat ng nakakaalam ng ganitong simbolo, kapag sinusuot ko ang mask na to, ay nanginginig sa takot at hindi sumubok na kalabanin ako. Sa 10 taong pamamahala ko bilang king, binago ko ang lahat ng patakaran sa buong black market at pati na sa underground world organization. Ang sino mang lumalabag sa akin batas ay agad kong pinapasara at pinapatay ang boss nila. Marami na akong nasampulan kaya wala nang nangahas na lumaban. Pero ngayon, marami pa pala akong hindi nalalaman sa mga organisasyon na hinahawakan ko. Kasalanan ko ito dahil masyado akong naapektuhan ng 7 taon na paghihiwalay namin ni Cassie. Dahilan para mapabayaan ko na ang lahat ng underground organization, pati ang huling hinawakan ko ay napasama na rin kay Alex Montenegro. Boss, nasa basement na po ang 2 lalaki na hinatid ni Mix ng Delta. Agad na rin po silang umalis. Agad akong nakabawi mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang pagbabalita ni Troy. Nanilisik ang aking mga mata habang bumababa ng hagdan at mabilis ang mga hakbang na pumasok sa basement. Pagkapasok ko ay nakita ko ang 2 lalaki na nakaupo at walang malay habang nakagapos sa kanilang upuan. Ang isa ay natatansya kong nasa 40s na. Kulot ang buhok nito, maitim at parang aita ang itsura, habang ang kasama naman niya ay nasa 30 taong gulang. Mas bata lang ito ng kaunti sa isa. Kulot rin ang buhok nito at nahahalata mo talagang mga aita. Gayunpaman, hindi sila katulad ng mga aita ng Pilipinas dahil magkaiba sila ng pananamit. Mas malinis sa mga ito tignan at pwedeng ihambing sa mga negritos ng Afrika. Pero paanong umaalagid sila sa mansyon ng mga Fentibilla? Napapaisip ako. Buhusan mo ng mga tubig ang mga yan. Madiin kong utos kay Troy. Mabilis namang tumalima si Troy at agad na binuhusan ng malamig na tubig ang mukha ng 2. Ilang sandali pa'y nagising na ang mga ito at bakas ang gulat at takot sa kanilang mga mata nang makita nila ang suot kong maskara. Boss, maawa kayo sa amin. Wala kaming kasalanan. Pagmamakaawa ng isa sa kanila habang umiiyak. Mabuti naman at kilala nyo na ako. Magiging madali ang pag-uusap natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam nyo na ang gusto kong marinig dahil tinanong na kayo kanina ng mga tauhan ko. Kaya hindi ko na uulitin pa. Troy, give me that. Utos ko kay Troy habang hinihimas ko ang nakakunot kong noo at matalim na tinititingnan ng 2. Ito po, boss. Agad na inabot sa akin ni Troy ang matalim na bagay. Mabilis ko namang kinuha yon na hindi pa rin inaalis ang tingin sa 2. Nakita kong hindi maipinta na takot sa mukha ng 2 habang nakatingin sa hawak ko. Hindi pa man ako nagtatanong, nakita ko nang napaigi na ang isa dahil sa sobrang takot. Kilala niyo ang ugali ko bilang king. Hindi ko na uulitin pa ang tinanong nila. Bibilang ako ng 3.
Kapag wala pang isa sa inyong sumagot, pasensyahan na lang tayo. Sabay kayong dalawang mapuputulan ng isang daliri. Sa bawat pagsisinungaling nyo, isang daliri ang ibabawas ko. 1, 2, 3. Boss, maawa po kayo. Wala po talaga kaming balak na masama. Namamasya lang po talaga kami doon sa labas ng mansyon ng mga Fentabilia. Napatigil ako bigla sa aking pagbibilang nang marinig kong umiyak na sumigaw ang nakatatandang negro. Dahil hindi ako satisfied sa sagot niya sa akin, ay agad kong pinutol ang bawat hintuturo nila. Ganito ako kawalang awa pagdating sa mga kalaban ko. Hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy kapag nagpapaamin ako ng aking bihag. Ang isang daliri ko! Napahiyaw sa sakit ang lalaking mas matanda habang umiiyak. Sa akin rin, naputol ang hintuturo ko. Umamin ka na kasi. Huwag mo nang hintayin pa na maubos ang daliri natin. Narinig ko ang paninisi ng kasamahan niyang lalaki na mas bata pa sa kanya. Angal ka ba, Oshel? Gusto mo bang madamay ang pamilya ko? Hawak ni King Alex ang asawa at anak ko. Kapag nalaman niya na kinanta ko siya, mawawala ang pamilya ko. Nag-hysterical na sagot ang tinatawag niyang Umar. Huli na, Umar. Narinig na ni boss ang sinabi mo. Uy ka nang umiyak pa rin si Ojal. Lalo lang bumalahaw ng iyak si Umar nang mapansing na pasobra siya sa pagsasalita niya. Huli na para maglihim pa siya dahil narinig ko na ang lahat ng mga sinabi niya. Loko ka talaga, Oshel. Kasalanan mo ito. Lagot ka sa akin sa oras na may mangyaring masama sa pamilya ko. At sa tingin niyo'y hindi ko rin kayo tatapusin kapag hindi niyo inamin sa akin kung anong pakay niyo sa Fentabilia Mansion? Ngayong nasabi mo na si Alex ang nag-utos sa inyo, hindi mo pa ba aaminin sa akin ang lahat? Sigaw ko sa kanilang dalawa. Boss, maawa ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Basta't ipangako niyo sa akin na ililigtas mo ang pamilya ko sa kamay ni King Alex. Maawa ka, boss. Pagmamakaawa sa akin ni Umar. Okay, pangako kong ililigtas ko ang pamilya mo. Basta't aminin mo sa akin ang lahat-lahat. Wala kang ititira na sikreto. Dahil sa oras na malaman kong nagsisinungaling ka, tatapusin talaga kita bago mo pa makita ang pamilya mo. Nakakatakot na banta ko sa kanya. Opo, boss. Magsasabi ako ng totoo. Sagot nito habang tumatango-tango pa. Ngunit bago ko pa man marinig ang sasabihin niya, kinalabit na ako sa braso ng humihingal na si Basti. Baka sang magkahalong kaba at takot sa mukha nito. Basti, wala pa bang nakapagsabi sa'yo na sa lahat ng pinakaayaw ko'y kinakalabit ako? Naiirita kong tanong sa kanya. Boss, patawarin mo kami. Nasalisihan kami ng babae mo. Nakalabas siya ng gate nang hindi namin namamalayan. Pakiramdam ko ay biglang umakyat ang dugo ko sa ulo dahil sa narinig ko kay Basti. Hanapin niyo! Tatapusin ko kayong lahat sa oras na may mangyaring masama sa babae ko. Galit na galit kong sigaw sa mga tauhan ko. Agad namang tumalima ang lahat ng mga tauhan ko sa loob at labas ng mansyon sa takot na magwala ako. Hindi nga sila nagkakamali dahil sa oras na ito gusto ko na talagang magwala. Troy, hindi ko alam kung saan mo kinuha ang mga pinwesto mo sa gate ng mansyon. Mga puro walang silbi. Galit ko ring tinapunan ng matalim na tingin ng dalawa. At kayong dalawa, maghanda kayo sa akin. Huwag na huwag kayong mangangahas na tumakas pa dahil uubusin ko talaga ang mga daliri nyo sa kamay at paa sa oras na mahuli ko kayo. Nakita kong mabilis na tumangutango ang dalawang negro. Pagkatapos kong sabihin ang gusto ko, agad na akong tumakbo palabas ng mansyon, dala ang flashlight, armas at patalim, nakasukbit sa baywang ng aking pantalon. Mahirap pa namang maghanap ngayon dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Madilim na ang buong paligid at maririnig na ang ingay ng mga kuliglig. Talagang delikado na ang lumabas kapag ganitong oras dahil siguradong maliligaw ka kung saan ang labasan papuntang road highway. Bago mo marating ang main road mula sa mansyon, dadaan ka muna sa gugubatan hanggang sa makarating ka sa labas. Babe, bakit mo naisip na umalis? Kasalanan ko to kapag may nangyaring masama sa'yo. Napabayaan kita. Paninisi ko sa aking sarili. Kasi! Sigaw ko sa kanya habang binabaybay ang makitid na daan papunta sa loob ng kagubatan. Ngunit wala pa ring sumasagot. Kasi! Kasi! Ilang ulit na sigaw ko sa pangalan niya, pero wala pa rin akong marinig na sagot mula sa kanya.
Paano kung nahuli siya ng mga tauhan ni Alex na nakaabang lang pala sa kagubatan kanina dahil nasundan sila? Hindi naman kaya nakasalubong niya ang mga mababangis na hayop sa loob ng gubat. Sigurado kung naligaw talaga siya dahil maraming maliit na daanan dito bago ka makarating sa labas. At ang isang daanan patungong. Agad akong napamura sa aking sarili nang maalala kong isang daanan pala ay papunta sa mataas na bangin. At kung hindi mo makikita kaagad, siguradong babagsak ka sa ilog. Paano kung yun ang daan na dinaanan niya? Bigla akong kinabahan. Binalingan ko ang aking mga tauhan na ngayon ay nakasunod rin sa akin. Kailangan nating maghiwa-hiwalay. Troy, doon ka dumaan, patungong labasan ng kalsada. At kayo naman, Basti, doon kayo sa kabilang daan patungo sa kuweba. At ako, dito ako dadaan patungong ilog. Kapag natagpuan niyo siya, mag-inform kayo kaagad sa walkie-talkie na hawak niyo. Maliwanag? Maliwanag, boss. Pagkasabi ay agad na kaming nagkanya-kanya ng daan. Binaybay kong muli ang daan habang sinisigaw ang pangalan ni Cassie. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang kaba sa aking dibdib. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng daang tinatahak nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Cassie! Sumagot ka! Sigaw kong muli sa pangalan niya. Ininda ko ang malakas na ulan dahil kailangan kong makita ang aking asawa. Lalo akong kinabahan nang makita ko ang damit na suot ni Cassie kanina. May mga bahid ng dugo ang damit nito. Sigurado akong nakalaban niya mga mababangis na hayop. Agad na hinalughog ng aking mga mata at ang flashlight na hawak ko ang buong paligid na aking kinaroroonan. Nagbabaka sakali na nandito lang si Cassie. Hindi nga ako nagkamali dahil sa di kalayuan sa kinatatayuan ko, nakita kong nagbabasa sa ulan na walang saplot ang katawan niya na nakasandal sa malaking bato at wala ng malay. Cassie! Sigaw ko habang papalapit sa kanya. Agad kong hinubad ang aking damit sa katawan at pinasuot sa kanya. Malaki ang white t-shirt na suot ko, kaya abot hanggang binti niya ang damit. Napatigil akong bigla nang makita ko ang maraming sugat sa kanyang binti at paa. Babe, bakit ka ba lumabas ng mansyon ha? Please, don't even dare to leave me again. Naiyak kong bulong sa tenga ni Cassie habang kinakarga siya.